Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kuya kung tawagin ng dalaga ang kapitbahay nila at kinakapatid pa niya at dumating ang panahon na hindi niya na ito tinatawag na kuya hanggang sa lumampas na sila sa boundary ng pagiging magkaibigan. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang The Love Between Us. Summer vacation. Sa susunod na semester ay fourth year na si Javier sa kursong architecture. Kagagraduate naman ni Eliza sa elementarya. Naisipan ni Javier na bumili ng isang galong ice cream upang ipasalubong kay Eliza. Sa halip na sa bahay nila, tumuloy na siya sa bahay ng kinakapatid. Nadatnan niya itong nakaupo sa bukana ng pintuan na papasok sa living room. Namumula ang mga mata at ilong nito. "Hi Ali, look what I have for you." Inalis niya sa supot ang galon ng ice cream. 1 gallon of ice cream, chocolate flavor, specially delivered for a special young lady. Ni hindi man lang tuminag ang dalagita. Nanibago tuloy siya rito. Dati-rati, mabanggit pa lamang ang chocolate ice cream ay nanlalaki na ang mga mata nito sa katuwaan. "Hey, what's wrong babe?" Nakasanayan niya itong tawagin sa endearment na iyon. "Come on, tell me, sinong nagpaiyak sa'yo?" "Wala naman eh," tugon nito habang pinapahid ang luhang dumaloy sa pisngi nito. "May problema lang ako. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Wala naman kasi si mami eh." "Babe, kung ano man yan, pwede mo namang sabihin sa akin. Gagawan ko ng paraan ano man yang problema mo." Patuloy na paghimok niya rito. "Now, be a good girl and tell me what's wrong." "Kuya Javier, nakakahiya eh." Mukhang ayaw pa rin itong sabihin sa kanya ang problema nito. "Sige na, tell me. I'm losing my patient, Eliza," sabi niya. Alam nitong kapag ganoong tinatawag na niya ito sa buo nitong pangalan, ibig sabihin ay seryoso na siya. Ano, speak up little girl, panunukso niya. Batid niyang ayaw nitong tinatawag na little girl. Ayon dito ay hindi na ito bata. "Stop calling me that. I'm not a little girl anymore. I may be a lot of things but not that," angil nito. Okay. You don't wanna be called little girl. So will you please stop acting like one and tell me what's wrong?" Wala ka na bang ibang sasabihin kundi pangaasar niya. "Meron na ako," nakayuko nitong sabi na tila hiyang-hiya. "Meron ka ng ano?" Hindi niya nakuha ang ibig sabihin nito. "Meron na nga ako," ulit nito. "Meron na akong ano Meron na akong means." Pagkasabi niyon ay muling naglandas ang luha nito. Hey, don't cry babe." Pinahid niya ang basang pisngi nito. Normal lang naman iyan sa isang babae. Dumarating talaga iyan kapag nagdadalaga ka na. Hindi ko nga alam ang gagawin ko. Wala naman si mami. Wala rin si Manang Malu. Wala akong mapagtanungan, reklamo nito. "You mean, wala ka pang sanitary napkin?" tanong niya. "Hindi ko nga alam Umiyak na naman ito. "Babe, stop crying," alo niya rito. "Wait here, pupunta lang ako sa bahay at itatanong ko kay mami kung meron siyang stock na napkin. Sasabihin mo kay Tita Shirley," natatarantang sabi nito. "Siyempre, alangan namang sabihin kung ako ang gagamit nun," natatawang sabi niya. "Oo nga no. Pero ayokong sabihin mo sa kanya, nahihiya ako Saan ako kukuha noon?" Aniyang napakamot sa ulo. "Bili ka na lang sa tindahan." "O sige, bibili na ako. Dito ka lang at babalik din ako agad. Huwag ka namang umiyak, okay?" sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Simula ng araw na iyon ay nadagdagan ang pinangaasar ni Javier kay Eliza. Naging private secret nilang dalawa ang bagay na iyon. Napapailing si Ali.
Imagine, sa dinami-rami ng taong unang makakaalam na dinatna na siya ng buwa ng dalaw, ang Kuya Javier pa niya ang nakaalam. But somehow, nakapagdulot iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Feeling niya ay wala na silang maisisikreto sa isa't isa. Iyon na rin ang naging simula ng parami pa niyang utang na loob sa binata. "Mami, please, pumayag ka na," pagsusumamo ni Eliza sa kanyang ina. Sa edad niyang 19, marami ang nakakapansing lalo siyang gumanda. Sa taas niyang 5 feet 5 inches, nasa tamang lugar ang bawat kurba niya sa katawan. Palibhas ay malaking bulas siya, kaya para na siyang fully grown up woman. Marami naman kami kasama rin sina Wendy at Jendel. Ang mga binanggit niya ay ang mga kaibigan niya sa eskwelahan na kilala ng mga magulang niya. "Tumigil ka riyan, Eliza, ha?" sagot ng mami niya. "Ano ba ang mapapala mo riyan sa disco-disco na iyan? Kababae ninyong tao, nagpupunta kayo sa ganyan lugar. May decision is final, hindi." Ngingiti-ngiti lamang ang daddy niya habang nagbabasa ng dyaryo. "Dad, sabihin mo naman kay mami na pumayag na. Promise, hanggang 2 o'clock lang kami at hindi lalampas doon." Baling niya sa kanyang ama. "Iha, I wish I could do that. Pero tingin ko ay tama naman ang mami mo. Mag-aalala lang iyan habang wala ka." Napasimangot na siya. Alam niyang wala na siyang magagawa para magbago pa ang desisyon ng kanyang mga magulang, lalo na ang mami niya. But she desperately wanted to go with her friends. Gusto rin naman niyang masubukang magdisco at mayroon siyang pinakamabigat na dahilan, si Hendrix. Ang matagal niya ng crush na Barsitarian. Kasama ito sa kanilang pagdidisco, kaya ganun na lamang ang kagustuhan niyang sumama. It will be her chance para makilala niya na ito. Maisip pa lamang niya ang mapupungay nitong mga mata at ang mapupula nitong labi ay para na siyang hihimatayin. Pero paano ako makakasama? Biglang kumislap ang mga mata niya sa nabuong ideya kung paano siya makakasama sa gimmick nilang magbabarkada sa darating na Sabado. Biyernes ng umaga, 6:00 pa lamang ay lumipat na si Eliza sa kabilang bahay. Nadatnan niyang nagluluto ng almusal si Manang Tiyang, ang matagal ng katulong ni na Javier at tumayong yaya nito noong maliit pa lamang ito. "Manang Tiyang, magandang umaga po," bati niya sa matanda. Sa likod bahay siya dumaan kung saan ang dirty kitchen ay unang mabubungaran. "Ikaw pala, Eliza, ang aga mo yata," tugon nito. "Wala ka bang klase?" "Mamaya pa ho ang klase ko. Ang Kuya Javier po, tulog pa ba?" "Hay nako, oo, tulog pa iyon. Madaling araw na kasing umuwi Ganun po ba? Pwede po bang ako na lang ang magdala ng almusal niya?" Hiling niya rito. Malapit na rin ito sa kanya. "Gusto ko po kasing maglangis sa kanya May hihilingin kasi ako sa kanya." "Sinasabi ko na nga ba, hindi ka gigising at lilipat dito ng ganitong kaaga kung wala kang kailangan kay Javier. Kung sa bagay, alam ko namang madali mong makukumbinsi iyon. Basta pagdating sa iyo, nanginginig pa iyon." Nakangiting sabi nito. Si Manang talaga, may panginginig pa, natutuwa siya rito. Para kasi itong teenager sa inaasal nito. "Pero kailangan ko po ang tulong ninyo. Kailangan ko po yung duplicate ng susi ng kwarto ni Kuya Javier. Kung kakatok po kasi ako, siguradong hindi naman magigising iyon. Para pa namang mantika kung matulog ang taong iyon. O siya, sandalit kukunin ko lang." Nagmamadali na nitong kinuha ang susi habang inaayos naman niya sa tray ang almusal na dadalhin sa silid ni Javier. Nang maibigay na nito sa kanya ang susi, umakyat na siya sa silid ng binata, dala ang tray ng almusal nito. Pagbukas niya ng pinto ng silid nito, tulog na tulog ito nang mabungaran niya. Dahan-dahan siyang pumasok at nilapag ang tray sa mesang katabi ng kamang hinihigan nito. Wala pa rin itong malay habang pinagmamasdan niya ang silid nito. Malinis at organisado talaga ito dahil maayos na maayos ang buong silid nito. Wala siyang nakitang magulo. Maski ang pinagbihisan nito ay nasa ayos. Mahihiya ang babaeng katulad niya na burara. Ang pagiging makalat niya sa kanyang silid ang madalas nilang pag-awayang mag-ina.
Nabaling ang atensyon niya sa picture frame na nakapatong sa ibabaw ng side table. Larawan nilang dalawa iyon ni Javier. Kuha iyon nang magtapos siya ng high school. Nakaakbay ito sa kanya. Magkasundo sila kahit pa nga malayo ang age gap nila. Pareho kasi sila ng mga hilig. Pareho silang mahilig na manood ng sine, mag-chess at manood ng sunset. Gusto nilang pareho ang pansit palabok, sinigang na hipon at marami pang iba. Pati nga sa hobby ay pareho sila at iyon ay ang mag-design. Architecture ang kinuha nito at siya naman ay interior design na nasa third year na siya. Ito naman ay may sarili nilang firm sa Makati. May mga staff na itong tumutulong dito kapag may project ang mga ito. Kilala na itong eksperto sa trabaho nito kaya agad naman lumago ang sarili nitong business. Marami na itong na-design na mga bahay at gusali. Mula sa larawan ay lumipat ang tingin niya sa binatang natutulog. Mamayapang mapayapa ang itsura nito. Kahit sa pagtulog, mababanaag ang mabait at very gentle na personality nito. Marahil dahil sa matamang pagtitig niya rito, ay hindi niya namalayang nagmulat na ito ng mga mata. Ali, what are you doing here? Gulat na tanong nito. Well, I happen to wake up on the right side of my bed. That's why I brought you breakfast. Ngingiti-ngiting sagot niya. It's so nice of me, isn't it? Hey lady, don't give me that. Sabi nito habang bumabagon mula sa pagkakahiga. I know you're up to something. Sobra naman to. Kunway tutol niya. Masama bang magmalasakit na dalhan ka ng almusal dahil balita ko'y madaling araw ka nang umuwi? You know what? If I didn't know you better, I will believe you, sweetheart. But it's just not the case. Hindi ka pupunta rito ng ganitong kaaga para lang dalhan ako ng almusal dahil nagmamalasakit ka. I won't buy it. Tila pangaasar nito. Hay nako, sabi ng isip niya. What did she expect na basta na lamang ito maniniwala sa rason niya? Mas kilala pa nga siya nito kaysa sa mami at daddy niya. Okay, I must admit, may hihilingin nga akong pabor sa'yo. But it doesn't mean I don't care for you. I may be crazy sometimes but I really do care for you. Madamdaming lintanya niya na parang nagpapaawa. Okay fine, para namang titigilan mo ako, what do you want? Well, ganito kasi iyon, simula niya. Napagkasunduan ng mga barkada na magdidisco kami next Sunday. Ang problema, ayaw akong payagang sumama ni na mami. My gosh, I'm already 19. Kuya Javier, pwede na akong bumoto. And yet, hindi pa ako nakakapasok sa disco. Would you believe that? I think it's not fair. I'm entitled to, at least, go out and enjoy myself. You can't expect me to keep away from disco for the rest of my life. I owe it to my... Cut it off, Eliza. Putol niya sa paglilinta niya. Stop being hysterical, will you? I'm not being hysterical. I'm just stating the fact, katwira naman niya. Okay, so you made your point. Tila napipilitang wika nito. But tell me, where in the hell am I connected with your problem? Puzzle na tanong nito. Eto na nga okay, makinig ka. Alam mo namang malaki ang tiwala ng parents ko sa'yo, diba? Kahit saan ako pumunta, hindi sila nag-aalala pag ikaw ang kasama ko. Remember nung gabihin tayong masyado sa party ni Jendel, hindi naman sila nagalit. Kung nagkataon na hindi ikaw ang kasama ko, tiyak na mula ulo hanggang paa ang inabot kong sermon kay mami. Malamang na grounded pa ako. So, halatang naguguluhang tanong nito. Don't you get it? Kapag sumama ka sa akin together with my friends, siguradong papayag sina mami. Teka muna, sinabi ba nila iyon sa'yo? Napapantastikuhang sabi nito. Look Kuya Javier, they don't have to tell it straight to my face. It's as clear as water. Sige na, pumayag ka na please. Hindi naman kami iinom Sasayaw lang kami, promise. And betray your parents? It's not even qualified as betrayal. Ali, do you know what you're saying? Ano naman ang gagawin ko sa loob ng isang disco kasama ang isang lupong mga teenager? Ma-out of place lang ako roon. Please kuya, you're my last chance. Kapag sumama ka,
Isang linggo na akong maghahanda ng almusal mo. Ali, iba na lang ang hilingin mo. Okay, 2 weeks. What? I said 2 weeks na ako ang maghahanda ng almusal mo. Why do I have this feeling na hindi lang dahil gusto mong makapasok sa disco, kaya gustong gusto mong sumama? Nahihimigan niya sa tono nito ang pagsususpecha. Is there something I need to know? Here we go again. Wala nang iba pang dahilan. Alangan namang sabihin niya na kasama ang kanyang crush kaya gustong gusto niyang sumama. Di lalong hindi ito pumayag. Sige na please, ulit na pagsusumamo niya. Ali, please Kuya Javier, sandali itong natahimik. Wari nag-iisip. Bigla niya itong hinalikan sa kanang pisngi nito na talaga namang ikinapamula ng mukha nito. Thank you Kuya Javier, nakangiting sabi niya. Kapag kuway dali-dali na siyang humakbang patungo sa pinto. Bago lumabas ay lumingon pa siya rito. I know you won't let me down. Akma naman niyang isasara ang pinto nang marinig niya ang tinig nito. Alyssa, make it a 1 month. Nakangiting sabi nito. What? 1 month mo kung ipaghahanda ng almusal. Then we have a deal. It's too much. Ayaw mo? Nakangising sabi nito. May sinabi ba ako? Inirapan niya ito. Okay, 1 month that is. Aniya sabay sara ng pinto. Tuwang-tuwa siya dahil napapayag niya si Javier na sumama sa lakad ng barkada niya. Hindi bali nang ako ang maghanda ng almusal niya sa loob ng 1 buwan. Nakangiti pa niyang pakonsuelo sa sarili. Nangingiting naiwan si Javier sa kanyang silid. Alyssa was really the most stubborn woman he ever met. She would get what she wanted whenever she damn well pleased. Woman, yes, she was very inch a woman to him. Hindi lamang niya matandaan kung kailan niya natutuhang aminin sa sarili na hindi lang basta pagtingin kapatid ang turing niya sa dalaga, kundi higit pa roon ang pagtingin ng isang lalaki sa minamahal na babae. He was in love with her. Matagal ng panahong nagtatalo ang puso at isip niya tungkol sa bagay na iyon. Ang sabi ng isip niya, pagtingin kapatid lamang ang dapat niyang iukol dito. Bukod sa matanda siya rito ng 7 taon, kinakapatid pa niya ito. But then, nanaig pa rin ang puso niya. Mahal na mahal niya si Alyssa and he was willing to wait. God knows till when, for her to realize that he was the right man for her, just as he was the right girl for him. That will be a long way to go, but it will be worth it. She will be worth it. Kung minsan iniiwasan niya nang masyadong magkaroon ng body contact dito at baka makahalata pa ito sa nararamdaman niya. Paano ba naman masanggi lamang siya nito para na siyang matutunaw. Naiilang siya kapag tinititigan siya nito kaya umiiwas na lamang siya, mahirap na. But he was caught unguarded nang halikan siya nito sa pisngi kanina. She doesn't obviously know what she was doing to me. Alyssa was definitely beautiful this morning. No, that was understatement. She was gorgeous. With her eyes so bright, morning really agreed with her. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang mapatuon ang pansin niya sa almusal na dinala ni Alyssa. Sinimulan niya iyong kainin. I'm going to enjoy the morning of this month. Nangingiti sa loob-loob niya. Why not? Alyssa will be serving his breakfast. Now that was something to look forward.